Breaking news tayo mga tropa, kanina nga may balita na nag-sign pa ang Lakers ng isa pang Exhibit 10 player at ito nga ay ang guard na si Jordan Goodwin, ayon sa NBA insider na si Chris Haynes. Si Goodwin na isang 25 years old na point guard na hindi na-draft noong 2021 mula sa St. Louis ay nakapaglaro sa Washington Wizards, Phoenix Suns at Memphis Grizzlies. Noong nakaraang season sa 57 na games ay nag-average nga ito ng 6.5 points, 4.4 rebounds at 2.7 assists sa 18.5 minutes na playing time. Bagaman hindi kilala si Goodwin sa kanyang shooting powers, may malakas na pagkakataon siyang makuha ang atensyon ng Lakers o iba pang teams sa NBA dahil sa kanyang mahusay na point of attack defense. Ang kanyang kakayahan sa depensa ay maaaring magbigay ng solusyon sa kasalukuyang kahinaan ng Los Angeles Lakers sa depensa. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabago ng plano ang Los Angeles Lakers para sa kanilang roster ngayong off-season, ngunit tila wala silang nakukuhang konkretong solusyon. Kabilang sa mga napag-uusapan na trade proposal ay ang pagbabalik ni Kyle Kuzma sa Lakers kasama si Corey Kispert. Ayon sa trade proposal ni Adler Almo ng Heavy Sports, ibinigay ng Lakers ang guard na si D'Angelo Russell, forward na si Jared Vanderbilt, guard na si Jalen Hood-Schifino at isang top 5 protected 2031 first round pick para makuha sina Kuzma at Kispert. Sa unang tingin ay mukhang sulit para sa Lakers ang deal na ito. Si Kuzma ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa pag-abot sa championship sa darating na season, habang si Kispert ay magiging dagdag na asset sa kanilang roster. Ang pagpapalabas ng expiring deal ni Russell ay matagal ng plano ng Lakers mula nang mag-option in siya sa kanyang kontrata, ngunit wala pang team na interesado sa kanya. Si Vanderbilt ay may potential, ngunit ang kanyang mga injury at inconsistent na opensa ay nagdulot ng problema lalo na ng nakaraang season. Si Jalen Hood-Schifino naman ay hindi nagtagumpay sa kanyang rookie season at maaaring magkaroon ng pagkakataon maipakita ang kanyang potensyal sa Washington Wizards. Si Kuzma, na kilala sa kanyang nakaraang stint sa Lakers, ay nagkaroon ng magandang performance sa Washington at maaaring magbigay ng malaking epekto ngayon sa Lakers. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 22.2 points, 6.6 rebounds at 4.2 assists bawat laro. Ang kanyang pagbabalik sa Los Angeles ay tiyak na magiging kalugod-lugod sa mga tagahanga, at dagdag pa itong si Kispert ay may kakayahang tumulong sa 3-point shooting ng Lakers na nag-average ng 13.4 points at tumira ng 38.3% mula sa 3-point line. Bagaman magandang oportunidad ang deal na ito, kailangan pang makipag-ayos ang Lakers sa Wizards at may oras pa bago magsimula ang training camp para makahanap ng mga idadagdag na player sa kanilang roster, dahil kung hindi, maaaring muling mauwi sa parehong senaryo nakaraang season pagdating ng playoffs. Anong masasabi nyo dito mga tropa sa mga bagong galaw ni Rob Pelinka at ng Los Angeles Lakers? Tama ba na kunin nila itong si Kyle Kuzma at si Corey Kispert? At ang pagpapasign dito kay Jordan Goodwin? Pakikomento naman ang inyong opinyon at babasahin natin yan isa-isa. Paki-like and paki-subscribe naman ng aking channel Tropang Basketball. Maraming salamat mga tropa.